Mayong adlaw kalambuan, live kita karon dinhi sa UP Mindanao Sports Complex kung diin gipahigayon ang championship game between Holy Child and RMC. Nitong araw na ito, 3 ng Marso taong 2024, ginanap ang makasaysayan at pinaka-inaabangang sandali sa larong soccer. Ito ang labanan ng kampeonato sa elementarya at high school. Pinatunayan nga ng Catalunan Grande ang kanilang galing sa paglalaro ng soccer, nasungkit nila ang titulong champion sa score na 1-0 kontra Mintal Elementary School. Pinataob ni Carl Concepcion Team Catalunan Grande, jersey number 8 sa larong soccer, ang mga pambato ng Mintal Elementary School. Go! 1, 2, 3, go! Hindi naman matawaran ang tuwa't kagalakang binahagi ni Coach Hans sa kanilang tagumpay sa likod ng napakatinding pagsubok sa kanilang paghahanda upang mapanalo ang larong magdadala sa kanila sa Davraa. Champion. As everybody expected yun na kami ang mudaog since gi-prepare na mo siya 1 year before mi nakaabot dere. So kani sila gi-develop na mo 1 year ahead, more than 1 year before nag-training sila. Nag-start sila from very beginning na wala sila, di sila kabalo mo control, sa kabalo mo pass. So we teach them values una, then tactical, defending. So yun, very well naman at nakuha nila ang na-understand nila paano yung football laruin. So unsay mga strategies and mga coach, strategies and magibuhat nimo para gyud makabot ninyo ang goal na championship? So actually, gi-credit to nako ang Mintal kay very difficult ilang team, no? Kita man gyud sa game na dili sila basta-basta ng team, no? So prepared kayo no, time to time study mi sa ilang game, nami analysis, nami statistics, no? So more likely naga-analyze mi. Ang kids is nasa conditioning, no? Condition kasi ang schedule sa DKA is very init, ulan, init na pod. So i-prepare yun na mo sila, no? And they deserved it. Okay, so karon coach, kabalutan na kamo naman yun ang representative sa Davraa. So unsay mga preparations ninyo para makabot gyud ninyo totally ang pagka sa kadaog? Yes. No, actually we expect more high intensity na training, no? Nami coaching credit po sa akong coaching staff, mga lapses na sila. So, kailangan hands-on sa pag-training, conditioning again. Dili lang po siya into football. Like, we have science, may PT kami, may doctors kami. So, yun. Complete talaga dapat kasi hindi kami maka-score kung wala ang mga PTs na yun. Alam nila anong capacity ng kids, no, mga injuries nila. So yun. So message na lang coach sa atong players and sa school nga gi-represent. Again, thank you supporters. Thank you to Lola Mamis. Thank you to El Grande. Thank you to parents, coaches, sa mga supporters, sa fans,
especially din sa mental, no? They gave us a good fight. And then sa referees, no? Grabe, intense yung mga calls, na yung mga penalties, no? So as expected na ganun talaga ang game, no? Ang mindset ng kids is ganun talaga. They were expecting to win, no? So yun. Palo po na sir. Ang okay lang ba sa inyo ang field karong nagdulaan? Yes. Actually, yan, very good question. Ang kids is nakadula na sila dire before, no? Gi-expose na mo sila dire para makatilaw sila sa turf, no? Kay layo pud ang field ug ang layo kay difference. So, kato gi-expose na mo sila, ang mga kalaban nila is over pa jud silang age. 13, 14. No? Tune-up games, okay lang sa amuan na mapildo ni. At least, yun ba, yung experience nila towards the field is how they adjust playing football. Yun. Yeah. So yun po, sir. Thank you, ma'am. Thank you, coach, and good luck sa next. Thank you, ma'am. Tunay ngang pang-international na ang galing ng ating mga kabataan sa larong soccer. Pinaghirapan ang pagsungkit ng gintong medalya sa larong soccer dito sa DECA, UP Mindanao. Dahil sa hirap ng larong ito di maiwasang merong mga pangyayaring pwedeng magkaka-injury ang mga manlalaro. Karon, atong masaksihan ang penalty kick-off para mapili kung kinsa gyud ang mudaog. Ay! Kumpiyansa kay siya, Sam. Donat. Samantala, naging emotional naman si Coach Murphy Jake Somosat sa kanilang pagkapanalo sa soccer high school category. Maingon pero happy kayo. Labi na nagsugod ng Holy Child sa football 1999. 25 years, after 25 years, this is our first champion sa Dabra. So, walay kabot na mong kalipay. Labi na mong kauban na coach, si Coach Yayay. Labi na sa mga player, pila ka tuig, kinaning kamot. Ano, dili na ko ma-explain sa kalipay. Okay. Message na to, sir, para sa ating mga players. Worth it yun ang atong pag-antos. Sayo kay mi sa buntag ng mata para lang mag-training. Players, kaya na ito nini. Thank you, Coach. Thank you. Ang Holy Child Davao School ang nanalo bilang nag-champion kontra Rizal Memorial College of Davao. Kalipay po. Kalipay po nga dili wala pa naman na experience. Okay, tungkay. Si Sir ang nahimong bida tungod kay siya ang nagdala ganina sa So, review mo unsa nyo ang kaning preparation para sa sunod na pod nga games. Una jud ang Ginoo jud bago ang tanan. Bago ang training. Every day. Consistency. Consistency mo ba mga kulang? Confidence na mo. Teamwork. Okay, mensahe nimo para sa imong mga kaubanan. School. Para First sa of all, school. pasalamat ko sa Ginoo nga gina-guide yung may permente sa mapagdulag taga mi kusog. And second kay sa akong family, lamami nga support sa ko akong mama nga nasa Tagum. Tingyo ko sila kay even nga layo kay mi ipasulod kina sa Richard. Sila kong yung taga ng opportunity nga makasulod sa Richard. Tingyo ko sa coaches na mo nga tulog sa mga permente ga coach sa mo. And last day kay mong kauban nga ga-practice permente and discipline na po guys sila. Salamat po kay
Kay salamat kay sa eskwelahan ko na mga Holy Child College of Davao. So inyo kay sa pag-support sa mua, sa pag-guide. Salamat jud kayo sa paghatag opportunity sa mga makadula diri sa Davao. Thank you kay Holy Child College of Davao. Thank you. Gayunpaman pagkatapos ng ginanap na DECA Soccer Championship, isang pagkakataong masaksihan ng isang football festival para sa mga kabataang underprivileged na inadopt ng iba't ibang foundation, kagaya na lang ng SOS, Tambayan at Bukas Palad. Ma'am, may buntag, natadiri ka ron sa sports complex, so kay gusto rin showcase, kung sa mga talent ani mga kabataan natin nino. So unsa ni siya nga program? Ang Sports for Development Program, muni siya ang mag-enhance sa mga youth nato, sa matong kabataan para ma-expose sila sa sports development because as you can see, dili kayo represented ang mga girls manggod sa ing-ani kang contact sports, no, like football. So this Sports for Development Program, mo ni sila ang maghatag og opportunity sa ato ang mga babae. So sama ani mga 12 years old and above para magkaroon og opportunity dinhi sa ing-ani nga field. Okay, ma'am, nindot kayo ato ang facilities din sa Yes, atong correct. ikasultian na. Na-happy ko sa support jud sa government kay dako kaayo ang development. I'm a player myself before. Sa una kabasakan ni siya kasagbutan. So karon na ana diri ang isa ka Olympic size good na football field and we are very happy. Ma'am, mensahe mo para sa mga kabataan ngayon ani o diri sa UP. Okay. Unta kanang mahimo ning avenue ang sports na ma-encourage mo na mag-eskwela, maghuman para mahimo mong kanang mahimo mong mahinungdanong miyembro sa society. Tunay ngang nasa kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Salamat sa panonood.